Kailangan kong gawin to. Kailangan ko nang mahanap ang kapatid ko, pati ang iba pang nawawala. Kung patatagalin ko pa ito, baka mas lalong dumami ang biktima ng aswang. Oo, ang iba sa mga nakituloy dito, ayun, hindi na nakalabas ng buhay sa bayan na to. Ayaw kasing makinig eh. Sa akin ho kayo makinig. Kung mahal niyo pa ang mga buhay niyo ay umalis na kayo dito. Hindi niyo alam ang kinakalaban niyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Daniel. Hindi ko tunay na pangalan. Ang mga taong sangkot sa kwento ko ay minabuti ko ring itago ang katauhan. Ngayon po ay 44 anyos na ako. May asawa at mga anak. Palagi kaming nakikinig sa mga kwento niyo mula nang madiskubre ng asawa ko ang channel na ito. Ang isasalaysay ko sa inyo ay hango sa sarili kong karanasan. Nang minsan ay may hawakan akong kaso sa isang liblib na bayan sa Capiz. 5 taon nang nakalipas. Isa po akong alagad ng batas. Muli, para maproteksyonan ng aking pagkakakilanlan ay minabuti ko ng hindi banggitin kung anong sangay ako nagbibigay ng serbisyo. Pero bilang nasa ganitong klase ng trabaho, hindi na bago sa akin na sa tuwing nalalagay sa peligro ang buhay ko, kumbaga nasanay na ako. Iba't ibang klase na ng kriminal at halang ang mga bituka ang nakasalamuha ko. Sabi nga nila, kapag raw alagad ka ng batas, ay isang paa namin ay nakalibing sa hukay. Wala sa katawan ko ang takot. Ilang beses nang nangyaring munti ko nang makita si kamatayan. Pakiramdam ko, nakita ko na lahat ng karumal-dumal na eksena sa mga crime scene. Hindi pala. Nagsimula ang lahat nang hindi umuwi ang kapatid kong si Dana sa itinakdang araw na sinabi sa akin. 4 silang pumunta sa Capiz pero ang 2 kaibigan lang niyang nakabalik. Nang subukan kong tawagan ang phone niya, ay hindi ko na siya makontak. Bilang panganay sa aming magkapatid ay labis akong nag-alala. Sa tuwing umaalis ang kapatid ko kasama ang mga kaibigan ay palaging sinasabi sa akin ang eksaktong lugar na pupuntahan nila. Ilan ang kasama niya at kung anong oras ang alis at dating nila sa Maynila. Nang hindi makauwi si Dana, sa araw na sinabi niyang uuwi siya, ay nag-alala na ako. Doon ko lang nalaman ang kaso ng mga pinatay at nawawalang tao. Sa lugar na mismong pinuntahan nila Dana, sa liblib na bayan sa Capiz, na itago na lang natin sa pangalan na Baryo Pulang Bato. Oh, sir. Anong sabi ni Chief? Binigay niya sa akin ang kaso. Buti pumayag siya. Alam mo na, madalas sa ibang agent nila binibigay. Nagkataon lang halos lahat ng agent may hawak na malalaking kaso. At kasasarado lang ng previous case na hawak ko. Siguro blessing in disguise na rin to. Sa kabalita ko, maraming agents daw na ayaw tumanggap nito. Bakit? Saan ba yan? Sa Capiz, Baryo Pulang Bato. Capiz? Doon sa sinasabi nilang probinsya na maraming aswang? Nagpapaniwala ka doon? Malay mo naman, sir. Sabi nga nila, di ba? Walang usok kung walang apoy. Hindi naman mabubuo ang kwentong aswang. Kung wala yung pinanggagalingan at hindi yung totoong nangyari. Moderno na ang panahon ngayon, George. Walang aswang. Naging mindset na lang yan ng mga tao na kapag sinasabing Capiz, automatic may aswang. Pero talaga bang pupunta tayo doon? Oo naman. Alis tayo bukas ng umaga. Kaya maghanda ka na ng mga gamit mo. Yung kapatid mong si Dana, hindi pa rin ba kumukontak sa'yo? Hindi pa nga eh. Mag-iisang linggo na. Kaya mas lalo akong nag-aalala. Di bale, sir. Makikita din natin si Dana. Tiwala ka lang. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Sana nga ligtas talaga siya. Halika, doon tayo sa conference room. May briefing tayo tungkol dito sa kaso. Tinitigan namin ni George ang larawan ng mga nawawalang tao. 3 babae at 1 lalaki. Kasama na roon ang kapatid ko at isang kaibigan nito.
Sunod naming tiningnan ang mga larawan ng mga pinaslang. Sa loob ng 2 buwan ay 5 tao na agad ang namatay. Mas karumal-dumal pa ito sa mga kasong nahawakan ko na. Nakasilid sa sako ang mga biktima. Wakwak ang tiyan at nawawala ang laman loob. At ang mga babaeng biktima ayon sa lumabas na autopsy ay nirape muna bago pinatay at walang suot na damit sa ibabang bahagi ng katawan. Sa kabila ng mga nangyari ay parang walang ginagawa ang mga lokal na pulis. Kaya siguro binigay sa ahensya namin ang kaso. Napakahayop naman kung sino may gawa nito. Nirape muna ang mga babae bago winalangya ang katawan. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang kayang gumawa nito. Ayon sa naunang investigation ng mga pulis doon, may mga paniniwala ang ilang residente na aswang ang may gawa nito. At itong mga nawawalang biktima, sila daw yung mga kabataan na pumunta ron sa baryo Pulang Bato. Mga na-curious daw dahil nga sa balita na may aswang doon. No offense meant sa kapatid mo, sir. Pero ang lalakas ng trip nila. Mas masahol pa to sa ghost hunting ah. Aswang hunting ang tawag dito. Totoo naman ang sinabi mo. Hindi ko alam na ganun ang pakay nila sa pagpunta doon. Ang sabi ni Dana sa akin, bibisita sila sa bahay ng kaklase niya na taga roon sa Capiz. Hayaan mo, sir. Maiuuwi natin pabalik si Dana. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga pulis nila doon. Hindi. O paano nila nagagawang pabayaan ng ganyan ang kaso? Baka takot din lang sila, sir. Baka naniniwala din sila na aswang nga ang may gawa ng mga krimen sa kanila. Kung wala silang gagawin dahil sa takot, sino pang asa ng mga tao? Mga alagad tayo ng batas. Tungkulin natin na ipagtanggol ang mga tao at bigyan ng hustisya ang mga biktima. Kahit sino pa ang kalaban natin, tao man o hindi. Kaya idol kita, sir eh. Ibang klase ka. Parang wala kang kinatatakutan. Huwag na wag lang nilang sasaktan ang kapatid ko. Dahil kung totoo mang aswang ang pumatay, ako mismo ang pupugot sa ulo niya. Pero sir, ikaw nang bahala sa akin ha. Huwag mo akong ipapain sa aswang. Kapag kinulit mo ako, ikaw ang una kong ipakakain. Sir naman! Huwag ganun! Sayang ang lahi. Ang pogi ko pa naman oh. Look at my face. Kadiri. Paglabas ng gate sa airport ay nakita ko agad ang binatilyo na may hawak na malaking board na nakasulat ang pangalan ko. Kumaway ako at sinalubong kami ni George. Sir, good morning po. Ako po si Junjun. Pinapunta ako dito ng landlady ng bahay na tutuluyan ninyo para sunduin. Salamat, Junjun. Eto pala ang kasama ko, si George. Hello po, sir. Akin na pong gamit ninyo. Sumakay na po kayo. Kasama ang driver ay isinakay ng mga ito ang mga gamit sa likod ng sasakyan at umalis na kami. Gaano ba katagal ang biyahe bago makarating sa Baryo Pulang Bato? Mahigit 2 oras din po. Medyo liblib po kasi yun at talagang malayo. Pero may signal naman ng phone at internet? Opo, lalo na po dun sa tutuluyan ninyo. Medyo malayo sa bayan yon pero abot pa rin po ang signal ng wifi. Wag lang po sa loob ng gubat. Wala ka bang balita kung may bagong biktima na pinatay o nawala? Kaninang umaga lang po may nakita na namang bangkay. Dun sa Talahiban, malapit sa tutuluyan ninyo. Babae, na-rape po ulit bago pinatay. May hinala ka ba kung sino ang gumagawa nito, Junjun? Wala po eh. Yung mga kwento tungkol sa aswang, totoo ba yun? Hindi po. Wala pa ako nakikita kaswang dito. Napansin ko agad na bigla itong naging balisa. Tumahimik siya at hindi na kami kinausap. Makalipas ang mahigit 2 oras, nakarating na kami sa Baryo Pulang Bato. Sa pagbaybay namin sa daan para iyong karaniwang probinsya, walang nakakatakot. Sa katunayan napakaganda at malaparaiso ang kapaligiran. Ang mga tao ay normal namang kumilos hanggang makalagpas kami sa bayan at huminto sa harap ng bahay na may malawak na bakuran. Narito na ho tayo, sir.
Ate Love! Woohoo! Ate! Nandito na sila, sir! Mula sa loob ng bahay ay nagmamadaling lumabas ang magandang dalaga. Napahinto ako at napatitig sa kanya. Maamo ang mukha niya. Mukhang pag-ibig yata ang natagpuan ko sa kapis bago ang aswang. Ate Love, si Sir Daniel Melendez. Siya naman si Sir George. Sir Daniel, siya po si Ate Love. Yung may-ari nitong bahay na tutuluyan ninyo. Good morning, ma'am. Good morning po, sir. Pumasok na ho kayo. Nakahanda na ho yung kwarto nyo. Nakapaganda na rin po ako ng tanghalian. Pagpasok namin sa bakuran ng bahay ni Love ay agad kong napansin ang mga kumpol na bawang na nakasabit sa paligid ng bahay. Sa pinto ay meron din at bintana. May asin sa paligid ng buong bahay, maging sa bakuran. Nagkatinginan kami ni George pero walang kumibo. Maraming puno sa bakuran kaya presko ang hangin. Napapaligiran din sila ng malawak na talahiban at hindi kalayuan ay papasok na sa gubat. Sino ang kasama mo dito sa bahay? Ako lang po, sir. Hmm. Nag-iisa na ho ako sa buhay. Namatay ho sa panganganak sa akin yung nanay ko. Ang tatay ko naman, dati ho siyang pulis pero 5 taon ho siyang patay. Ilang taong ka na, ma'am? Mukhang bata ka pa. Sakto lang ho. 28 years old na ho ako. Wag niyo na ho akong tawagin na ma'am. Love na lang po. Love, okay. Dito po palang kwarto niyo, sir. Doon po sa kanan sa kasama niyo. Ito naman po ang kwarto ko sa kabila. Kaya kung sakali na may kailangan kayo, madali niyo akong matatawag. Okay, salamat. Magpahinga na po muna kayo habang naghahain ako ng mesa. Ay, Junjun! Eto palang bayad oh. Salamat mag-iingat ka. Salamat, ate. Sabihan mo lang ako kapag may kailangan kang ipagutos. Sir, una na po ako. Oo, sige na. Galit na galit ako matapos kausapin ang hepe ng police station na yun. Napakaraming dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy pa rin ang patayan sa lugar na yun at kung bakit hindi pa rin nakikita ang mga nawawala. Wala raw ebidensya o kaya nagtanong-tanong naman daw walang maituro. Pero nang dumating kami ay naabutan naming tulog ang ilang pulis sa oras ng trabaho. Saka lang bumangon ang mga ito ng gisingin ng mga kasama at nalaman kung anong ahensya kami galing. Ay nako, ang iba talagang kapulisan ay hindi na natuto. Itong pulis na ito, tulog, umagang-umaga, makatulog, natutulog sa pansitan. Walang ginagawa para matapos ang kaso na to. Kanina nga sir, habang kausap mo yung hepe sa loob, may isang nanay na pumunta, nagpa-follow up siya tungkol sa kaso ng anak niya. Isa yata sa mga pinatay. Parang baliwala lang dun sa pulis eh. Sinigawan pa yung matanda. Tapos ang sabi lang na wala pang linaw. Kung hindi pa ako lumapit at nagpakilala, hindi aayos yung pulis sa pagsagot. Hindi na ako nagtataka kung bakit walang nangyayaring maganda sa kasong ito. Dahil sa mga ugali nitong mga pulis dito. Halika na, magtanong-tanong tayo. Mamaya ako mismo tatawag kay Chief para ma-report itong mga pulis dito. Umikot kami sa bayan, nagtanong-tanong tungkol sa mga nawawalang kabataan kasama na si Dana pero lahat ng napagtanungan namin, walang alam. Ang iba naman, nakita at pamilyar sa kanilang mga taong hinahanap namin pero nakita lang daw nila ito sa bayan na palakad-lakad at namamasyal at yun lang at wala na silang alam. Pinuntahan namin ni George ang naunang hotel na tinuluyan ni Dana. Pero ayon dito ay 2 gabi lang umano tumuloy doon ang mga ito at nag-check out na rin. Wala nang alam ang mga ito kung saan nagtungo mula roon. Pahapon na nang makabalik kami sa bahay ni Love. Naabutan ko itong nagsasamsam ng mga sinampay sa likod bahay. Kumusta yung lakad nyo? Medyo malabo pa rin. Anong sabi ng mga pulis? Wala. Mga walang ginagawa sila tungkol sa kaso. Mga takot din kasi sila.
Ilang pulis na rin yung namatay at kinain ng aswang. Naniniwala ka talagang aswang ang pumatay sa mga biktima? Oo, dahil nakita ko na minsan ang aswang. Isang nilalang na hindi mo kailanman gugustuhin na makaharap. Kaya nga napapalibutan ng asin at bawang itong bahay eh. Hindi lang 5 ang biktima niya. Marami na. At kasama ng tatay ko sa mga pinaslang niya. Kilala mo ba kung sino ang aswang? Hindi. Ibang itsura nila sa gabi. Mukha silang mga demonyo na may pangil. Kulang na lang pakpak, sungay at mahabang buntot. Pero sa umaga, mukha silang normal na tao. Di mo aakalain na aswang. Minsan kaharap mo na pala pero wala kang kamalay-malay. Kailan mo pa pala pinauupahan itong bahay mo? Ilang taon na rin. Alam mo na, dagdag kita. Maganda din kasi dito sa probinsya namin. May maganda at malapit na falls. Kaya kahit pa paano ay dinarayo ng mga turista. Kung ganun, marami ka nang nakilala na nanuluyan dito? Oo. Ang iba sa mga nakituloy dito, ayun, hindi na nakalabas ng buhay sa bayan na to. Ayaw kasing makinig eh. Masyado silang mapanghas. Palibasa, mga laki sa syudad. Tumuloy pa rin sa gubat kahit na pinagbawalan na. Nandun daw kasi yung mga thrill. Kalahiyatan nila, simpleng horror house lang ang pinuntahan nila. Gaya ng mga nakikita nila sa amusement park. Nakalimutan yata nila ang pagkakaiba ng multo at aswang. Pwede mo bang tingnan ang mga dala naming picture ng mga nawawala? Pagdating sa loob ay ipinakita ko ang mga larawan ng nawawalang tao. Napakunot ang noo nito at tinuro ang larawan ng 2 babae at isa roon ay si Dana. Nakikilala ko sila. Dito sila tumuloy sa akin bago pumasok dun sa gubat. Sigurado ka? Oo, hindi ko sila makakalimutan. Lalo na to, kasi palagi kami magkausap. Ang bait niya nga sa akin at palangiti pa. Siya ang kapatid ko, love. Dana ang pangalan niya. Mahigit 1 linggo na siyang nawawala. Dapat ay nakauwi na siya pero hindi ko na siya matawagan. Kapatid mo siya? Oo nga, naalala ko yun nga palang pangalan niya. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa ginawa ng kapatid ko noong naandito pa siya. Doon sila sa hotel nagpasundo kasama ng 4 na kaibigan niya. 2 sa kanila, sa ibang bahay umupo ng kwarto tapos si Dana at itong kasama niya, dito sa akin umupo ng kwarto. Ang narinig ko lang noon na usapan nila, namasyal sila sa may falls malapit lang dito. 2 gabi din silang natulog dito. Ang alam ko din, umaga yung flight ng 2 pa nilang kaibigan na sa kabilang bahay tumuloy. At sila naman sabi niya hapon. Sinabi pa nila na mag-iikot-ikot daw muna sila dito bago bumiyahe papuntang airport. Alam kong marami silang narinig na kwento dito sa bayan namin tungkol sa aswang. May nakapagsabi nga sa kanila ng tungkol sa mga tao sa loob ng gubat, kung saan may balita na aswang ang mga nakatira. Tapos ayun, tinanong nila sa akin ang tungkol doon pero mahigpit ko silang binilina na wag papasok sa gubat. Huling beses ko silang nakita ay sumakay ako ng tricycle papuntang bayan. At sila naman, naglakad papasok sa gubat. Wala na akong narinig pa mula sa kanila simula noon. Pero mukhang hindi yata nila ako pinakinggan. Saan yun? Delikado, Daniel. Kahit ako, hindi ko alam kung anong meron doon. Walang sino man na taga rito sa labas ang nangangahas na pumasok sa loob. Kailangan kong mahanap ang kapatid ko. Kasama na ang iba pang nawawala. Yung mga namatay, kailangan natin silang mabigyan ng katarungan. Paano? Paano mo papaslangin ang isang nilalang na gawa ng dyablo? Nilabas ko ang kwintas na nakasabit sa liig kong may pendant na krus. Hindi ako. Kung hindi siya, instrumento lang ako ng Diyos. Kung totoo man ang aswang, mas malakas ang pananalig ko sa kanya. Alam mo, Daniel, marami ng pulis ang nagtangkang solusyonan ng nagaganap na patayan dito. Pero maging sila huminto kahit sa kalagitnaan ng investigasyon. Dahil maging yung mga kasama nila ay namatay. Mula noon, pinabayaan na nilang bayan na to. Kaya nga mas lalong nanaig yung kasamaan eh. Mula rin noon,
Natutunan na naming mabuhay sa takot lalo na sa pagkagat ng dilim. Kung hindi mo tatapusin yung kasong to, mas mabuti pa. Huwag mo na ring umpisahan. Dahil baka umasa na naman kami rito sa mga gaya nyo. Tapos sa huli, iiwan nyo rin kami. Tsaka huwag ka nang umasa na makikita pang kapatid mo. Dahil lahat ng taong pumupunta sa gubat na yon, dalawa lang ang kinahihinatnan. Hindi na nahanap pa. Wala ng buhay na nakakauwi ng Maynila. Wala akong kasong hinawakan na hindi ko tinapos. Nangangako ako. Kasabay ng paghahanap ko sa kapatid ko, ay hahanapin ko kung sino man ang may gawa ng lahat ng ito. Basta, tulungan mo lang kami. Sige, susubukan ko makakaya ko. Sasabihin ko sa iyong lahat ng impormasyon na alam ko. Salamat. Maraming salamat. Malaking bagay na itong impormasyon na ibinigay mo. Sa kabila ng mga usap-usapan tungkol sa aswang sa baryo, maayos naman akong nakatulog sa ikalawang gabi ko ron. Payapa at tahimik ang paligid. Kinabukasan ay pinagpatuloy namin ang paghahanap kay Dana at sa 3 pang nawawala. Mula sa bayan na yon ay pumunta kami ni George sa mga karatig bayan. Sa pagkakataong yon ay nagsama kami ng iba pang pulis pero nabigo kami. Walang makapagturo sa maaaring kinaroroonan ng mga ito. Magtatanghalian na at pabalik na kami sa baryo Pulang Bato. Pumunta muna kami sa palengke. Uy, sir! Tingnan mo! Mukhang may nagbebenta rito ng pang-bopis, oh. Parang ang sarap tapos may kapartner na beer. Oo nga ano. Kaya ang hindi mo ba naamoy yun? Napakabaho. Ang sangsang ng amoy ah. Oo nga, no? Ang baho naman, sir. Pamilyar ang amoy, no? Oo. Alam natin pareho kung ano ang amoy na yon. Sir, amoy ng bubulok na bangkay? Hinanap namin ang pinanggagalingan nun. Hindi lang kami ang halos bumaliktad ang sikmura sa baho ng naaamoy. Kung hindi maging ang ibang tao ron, napansin ko na wala itong katabi sa pwesto. Ang daming nagagalit pero walang may lakas ng loob na lapitan ito. Bahagya akong naglakad palapit dito pero hindi ko natuloy nang lalong lumakas ang amoy. Halos masuka ako pero kailangan kong magtiis. Ate? Ano ito? Pangbupis po, sir. Ang tindera ng mabahong karne ay nanlilimahid sa pawis. Malalim at maitim ang paligid ng mga mata. Bukod doon ay matalas tumingin na parang malaki ang galit sa mundo habang tinatadtad ang kung anong karne. Napansin kong balisa siya at panay ang tingin sa paligid. Magkano? 150 lang ho ang kilo. Miss, otoridad ako. Mukhang hindi maganda itong amoy ng karne na tinitinda ninyo. Baboy ba to? Opo, sir. Puso at baga ng baka at baboy ramo. Sariwa? Opo. Bakit ganyan ang amoy? Mukhang double dead ito. Hindi po, sir. Hindi mo ba naamoy? Parang bulok na yan ah. Hindi po, sir. Hindi po bulok to. Tsaka, hindi ako yung naaamoy nyo. George, tumawag ka sa headquarters. Pati sa local meat inspection service. Ipa-inspection mo ito. Yes, sir. Baka naman pwede natin pag-usapan to, sir. Bigyan na lang ho kita ng pangmerienda. Miss, gusto mo bang kasuhan kita ng bribery? Hindi ako basta otoridad na pwede mo lang suhulan. Ha? Baka gusto mong ipasarado ko ng permanente tong pwesto mo. Huwag naman po, sir. Hindi mo ba alam na pwede kang makapinsala sa ginagawa mo? Paano kung may sakit itong binibili mo at malaso ang mga binibintahan mo? Sir naman eh. Natigilan ako nang may biglang humawak sa akin sa braso. Si Love. Doon ko lang napansin na nakatingin ang lahat sa amin mula sa mga tindera hanggang sa mga mamimili. Maya-maya ay may dumating na matandang lalaki. Lalong umalingasaw ang masangsang na amoy. Masama itong tumingin kay Daniel bago tumabi kay Myla. Matikas pa ang pangangatawan para sa isang matanda na pero maputi ang buhok at balbas. Daniel, tama na yan.
Halika na, umuwi na tayo. Magluluto na ako mamaya pagdating sa bahay. Sandali lang to. Hindi na, hayaan mo na yan. Bilisan mo. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod kay Love nang hilahin ako. Pagdating ko sa labas ng palengke, hindi ko nakayanan at sumuka ako. Okay ka lang ba? Travis, ang baho! Hindi ko kaya, sir. Anong klaseng karne bang tinda nun? Lakaran mo yun sa presinto at sa local meat inspection service. Doon sa LGU, sabihin mo, ipasara yung stall na yan. Walang susunod na pulis sa'yo. Ano? Bakit naman? Basta, halika. Ipaliliwanag ko sa'yo sa bahay. Pagdating sa bahay ni Love, nilapag lang nito ang mga pinamili at humarap sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, magtatanong ka muna eh. Kailangan pa ba? Obvious naman na hindi safe ang tinitinda niya. Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa kabila ng halos bumaliktad ang sikmura ng mga tao doon, ay walang may lakas loob na lumapit sa kanya? Kahit ang mga pulis, hindi siya pinapaalis doon. Anong ibig mong sabihin? Myla ang pangalan ng tindera na yon. At doon siya nakatira sa loob ng gubat. May maliit na komunidad doon na ang sabi-sabi ng mga tao sa paligid. Puro daw mga aswang ang nakatira. Marami ang naghihinala sa kanya na isa siya sa mga aswang. Kaya walang lumalapit sa kanya. Ang sabi kasi ng matatanda, masangsang ang amoy ng mga aswang na parang nabubulok na bangkay. Uulitin ko sabi-sabi pa lang yun. Wala pa nakakapagsabi kung totoo yun dahil wala ngang may lakas ng loob na pumasok sa loob. Dahil taga roon nga si Myla. Iniiwasan siya ng mga tao at pinaghihinalaan na isa sa aswang na nakatira doon. Saan nagsimula ang ganong hinala nila? May isang bumili ng tinda niya eh. Yung pang bopis. Niluto at nang matapos kainin, lahat ng miyembro ng pamilya niya nagsuka at nagtae. Dinala sila sa ospital at sinabi ng mga doktor na food poison sila. Kumalat yung balitang yun at mula nga noon, alos wala nang bumibili sa kanya. Hanggang sa kumalat ang balita na hindi raw karne yun ng hayop, kung hindi karne ng tao. Yung matandang lalaki na dumating, sino yan? Si Mang Eddie, tatayo ni Myla. Kung ilagang mga tao dito kay Myla, ay nako, mas lalo sa tatay niya. Nakita mo naman ang katawan, pero hindi yun nakakapagsalita. Yan ang hirap ng walang may lakas ng loob na sumugod eh. Puro sabi-sabi. Paano kung mali ang akala nyo? Hindi ba kayo naawa sa tao? Nahuhusgahan ng walang kasalanan? Kung totoo man, bakit hindi nagtipon-tipon ang mga tao dito at magkaisa kayo? Paano matatapos ito kung lahat kayo matatakot? Noon, mayroong taong matapang na nakipaglaban sa aswang. Yun ang gabi na una akong nakakita ng aswang. Yun din ang gabi na namatay ang tatay ko. Siya lang yung nag-iisang matapang dito na pulis na handang labanan yung aswang. Pero hayon, napas lang siya at walang kahit isa sa mga kasama niyang tumulong sa tatay ko. Mula nang mawala si tatay, wala nang naglakas loob na pumasok sa gubat para alamin kung sino talagang aswang o kaya kung saan siya galing. Nangangako ako sa iyo, Love. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Baka kapag nakita ko ang kapatid ko, ay malaman natin kung may kinalaman ang pagkawala niya sa mga patayan na nagaganap dito sa matagal ng panahon. Ay nako, hindi na ako aasa sa pangako na ganyan. Pero sana matupad mo. Hindi lang para sa akin kung hindi para sa buong bayan namin. Papatunayan ko sa iyo na kaya kong tapusin ang kaso nito. George, bukas, bumili ka ng 10 na tinda ni Myla. Tapos ipadala mo sa Maynila para matingnan kung anong klaseng karne ang ibinebenta niya. Yes, sir. Sa ikatlong gabi namin sa baryo Pulang Bato, habang nagiinuman kami ni George, hindi ko akalain na doon namin mararanasan ang isa sa hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Tulog na sa mga sandaling yun si Love habang naroon kami sa kusina. 3 bote pa lang kami ng beer dahil malakas akong uminom at hindi basta nalalasing.
Kaya malinaw na malinaw ang isip ko nang mangyari yun. Sir, hindi ka man lang ba nagagandahan kay Love? Bakit mo naman naitanong yun? Wala. Napapansin ko kasi na bagay kayo. Tigilan mo nga ako sa kalukuhan mo, George. Nandito tayo para sa kaso na hawak natin at para mahanap ang kapatid ko. Oo nga, nandun na tayo. Hindi naman tayo nagpapabaya eh. Pero sir, sa isang taon, 40 ka na, no? Wala ka man lang bang balak na mag-asawa? Sa ganda mong lalaki na yan. Sayang lahi mo, sir. Marami akong ginagawa. Wala ka namang girlfriend. Lalong wala kang asawa at hindi ka hiwalay at byudo. Anong problema, boss? Oh, si Love nandyan, single din. Mas maliit sa iyo ng konti, maputi, maganda, straight at itim ang buhok. Masinop sa bahay, masarap at magaling magluto. Babaeng babae. Kilala kita, sir. Alam ko na ang mga gaya niyang ideal girl mo. Naandun na tayo pero hindi ako pwedeng ma-distract, okay? Maselan ang kaso na hawak natin. Sa bagay. Basta sir, huwag mong kalimutan, kunin ang number niya para pagkatapos ng kaso, huwag mo nang pakawalan. Sira ka talaga. Maya-maya, napahinto kami nang matapos marinig ang malakas na lagabog mula sa bubong kaya sabay kaming napatingala. Nakiramdam ako. Ilang sandali pa, narinig namin ang mabigat na yabag na para bang may naglalakad. Sumenyas ako kay George na wag maingay. Sabay dampot at kasa ng kalibring 45 na baril. Ganun din ang ginawa ni George. Matapos yun ay dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Hindi muna kami lumabas at patuloy na nakiramdam. Nang muli naming marinig ang mga yabag ay lumabas kami at tiningnan ang bubong habang nakatutok ang baril doon. Nagtaka kami dahil walang tao. Sa kabila ng narinig namin nagkatinginan kami at lumabas sa bakuran. Bigla kaming napalingon nang gumalaw ang mga sanga ng punong nasa tabi ng daan na para bang may tumatalon sa mga yun. Sinundan namin ng tingin ang mga puno nang hindi binababa ang baril. Umihip ang hangin. Nangalisag ang balahibo ko sa kilabot na naramdaman ko nang marinig ang malahalimaw na ungol na nagmumula sa itaas. Sir, ano yun? Hindi ko rin alam pero huwag ka matakot. Patuloy akong nakiramdam. Patuloy kong narinig ang nakakatakot na ungol na yon. Ganun na lang ang gulat namin nang bigla kaming talunin ng kung anong malaking nilalang sa puno. Napadive pa kami sa lupa at nagkahiwalay kaming dalawa at napunta kami sa magkabilang gilid. Maya-maya ay nanlaki ang mga mata ko. Sabay ng pagsigaw ni George nang tumambad ang isang aswang. Lalaki ito at may matalas na pangil. Mahabang sabog-sabog ang buhok. Nanlilisik ang mga mata at puro dugo ang labi. Habang ang mga kuko ay itim at mahahaba. Ah! Sir! Aswang! Tinalo ng aswang si George pero mabilis akong nakakilos at pinaputukan siya ng baril. Nakita kong tinamaan sa balikat ang aswang kaya bigla itong tumalon pabalik sa puno. Nakatayo naman agad si George. Nakabawi ang aswang at muli kaming tinalon. Sa pagkakataong yun ay ako naman ang target nito. Sinugod ako nito habang tumatakbo pa atras at sunod-sunod ko itong pinaputukan. Muling tinamaan sa dibdib ang aswang. Nakita ko na tinatabla nito ng bala pero parang hindi nito iniinda ang sugat at nagawa pa nitong makalapit sa akin. Bago ko maiputok ang baril ay nahawakan ito ang kamay ko. Ramdam ko sa pamamagitan ng hawak niya sa akin na mas malakas ito. Sunod akong hinawakan nito sa liig at hinagis ako.
Napadaing ako nang tumama ang likod ko sa katawan ng puno bago bumagsak sa lupa. Tumakbo siya palapit sa akin. Pinilit kong makabawi kahit na masakit ang katawan at inangat ang baril pero nahawakan agad ng aswang ang braso ko. George! Marilin mo! Sir, baka matamaan ka! Huwag mo akong intindihin! Lumayas ka dito! Naramdaman ko na lang na may kung anong sinaasaboy si Lab sa aswang. Dahil doon napunta dito ang atensyon ng aswang at napasigaw sa takot si Lab. Bago pa masaktan nito si Lab ay muli ko itong pinaputukan ng baril kaya mabilis itong umakyat at tumalon sa mga puno. Tumakbo kaming palabas ni George at hinabol ito habang patuloy na nagpapaputok. Ilang sandali pa, tuluyan itong nawala. Daniel! Pumasok na kayo dito! Bilisan nyo! At baka bumalik pa yon! Bumalik kami sa bahay. Mabilis na sinarado ni Love ang pinto at nilak. Bakit kayo lumabas? Narinig namin na nasa bubong siya. Pinabayaan nyo na lang sana. Hindi naman yun makakapasok dito dahil puno ng bawang at asin ng bahay. Pangontra sa aswang. Kaya wala kayong nasusolusyonan dito. Dahil palagi niyong pinababayaan at lagi niyong inuuna ang takot. Sa ginawa nyo, tsak na babalikan niya tayo. Sa susunod na bumalik, sisiguraduhin ko na patay na siya. Hindi sila basta tinatabla ng ordinaryong bala. Kung ganun, hahanap ako ng paraan para mapatay siya. Wala sa lugar yung katapangan mo, Daniel. Pinapahamak mong sarili mo. At ano, matatakot din ako gaya niyo? Gusto mong mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng tatay mo, hindi ba? Kung ganun, hayaan mo ako. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ayoko lang na masaktan ka. Marami na mga tulad mong pumunta dito pero nabigo sila. Ang iba'y bumabalik sa Maynila na halos wala sa sarili sa sobrang takot. Ang iba naman umuuwi sa Maynila ng malamig ng bangkay. Uulitin ko ang sinabi ko sa iyo, Lab. Hindi ako sila. Bahala ka na nga. Masyado kang hambog. Natatawa habang napapailing na lang ako at sinundan ito ng tingin papasok ng kwarto. Bago isarado ang pinto, inirapan pa ako ni Love. Sir, baka pwedeng doon muna ako matulog sa kwarto mo? Kahit sa lapag lang ako. Ayoko matulog mag-isa sa kwarto ko. Isa ka pa. Nang pumasok si George sa kwarto ay naiwan ako sa sala. Doon ako napaupo. Sa totoo lang, nanlalamig at nanginginig ang kamay ko. Sino bang hindi matatakot matapos makaharap ng malapitan ng aswang? Nakita ko ng malapitan ang malademonyo nitong muka. Nakakatakot. Pero sinantabi ko yun dahil gaya ng sinabi ko kay Love, hindi pwedeng lahat kami patuloy na magpadala sa takot at walang gawin. Dahil naniniwala ako na ang takot ang magbibigay ng lakas sa mga gaya nitong kampon ng kadiliman. Kinaumagahan nagising ako sa ingay mula sa kapitbahay. Nang sumilip ako nakita ko ang mga taong nakakumpul kay Love. Kahit hindi malinaw ang pandinig ko, alam ko na ang nangyari kagabi ang pinag-uusapan nila. Maya-maya lumingon sa akin ang mga ito at ngumiti ako at pumasok sa loob ng silid. Naghanda na rin ako sa pag-alis. Pagkaligo ay naabutan ko si George na kumakain ng almusal habang si Love naman nakatalikod sa akin at abala sa ginagawa sa lababo. Nang tumingin ako kay George, sumenyas ito na nakasimangot at galit pa rin daw si Love sa ginawa namin kagabi. Suyuin mo na. Baka itakin ako eh. Ang tapang-tapang mo makipaglaban ng harapan sa aswang kagabi. Pero kay Love, tiklop ka. Aminin mo nga sa akin, Idol. Gusto mo ba siya? Sira. Hindi. Weh, maniwala ako sa'yo. Baala ka dyan kung ayaw mong maniwala. Nagulat ako nang bigla akong itulak ni George palapit kay Love at halos sumubsob ako sa likod niya. Bigla akong napaatras, sabay ngiti nang lumingon siya. Pero sinalubong ako ng nakasimangot niyang mukha. Kumain ka na doon. Ha?
sabay ka na sa amin. Hindi na. Ayoko makisabay sa mga pasaway. Baka hindi na ako matunawan. Sorry na. Uy, love. Huwag ka nang magalit. Alam ko na nag-aalala ka lang. Hindi rin naman namin alam na aswang yun. Ayos lang naman kami. Walang nasaktan sa amin. Ngayon, oo. Eh paano kung sa susunod masaktan na kayo? O kaya mamatay? Alam mo bang ilang guest na ang tumuloy dito na hindi na nakauwi ng buhay? Alam mo ba kung gaano kahirap sa kalooban ko natanggapin yon? Kahit anong paalala ko sa inyo, ayaw niyong makinig. Ganyan pa talaga kayo mga taga-Maynila. Ang titigas ng ulo niyo. Maniwala ka man o hindi, naiintindihan kita. Pero hindi kami naandito bilang mga ordinaryong bakasyonista. Nandito kami para maresolba ang nagyayaring patayan at mahanap ang mga nawawala. Mga alagad kami na batas lahat. Tungkulin namin na hanapin ang pumapatay. Aswang man o hindi, kailangan namin siyang harapin. Kung palagi kaming iiwas at magtatago sa loob sa tuwing sasalakay ang aswang, magiging gaya lang kami ng mga pulis niyo rito. Walang gagawin dahil sa takot at hayaan na mamatay lahat ng tao dito sa bayan ninyo? Ganun ba gusto mo? Pasensya ka na kung napagtaasan kita ng boses. Nag-aalala lang ako. Ayoko na kasing madagdagan pang mga namamatay. Para hindi ka masyadong mag-alala, pinapangako ko sa iyo na iingatan ko ang sarili ko at uuwi ako ng Maynila na buhay. Sige, aasahan ko yan ha. Sige na, mag-almusal ka na doon. Halika, sabay ka na sa amin. Lumipas ang ilang araw. Sa muli naming pag-iikot sa iba pang karatig bayan ng baryo, bigo pa rin kaming mahanap ang kapatid ko at ang iba pang nawawala. Habang lumilipas ang mga araw, ay lalo akong nag-aalala para kay Dana. Mas natatakot ako sa maaaring mangyari kaysa sa aswang. Tumawag ka na ba sa presinto kanina para hingin ang files sa mga biktima? Opo, sir. Hinihintay na lang tayo ni Hepe. Sige, halika na. Tapos lang tayo doon sa bake shop. Bili tayo ng cake. Bakit, sir? Hindi mo naman birthday ngayon ah. Hindi nga. Is offering lang yung kay Lab. Pinag-alala natin siya kagabi. Na-stress, nakukonsensya naman ako. Nakukonsensya ba talaga? O nagpapalakas ka lang? Aminin mo na kasi, type mo si Love eh. Ang dumi ng isip mo, no? Kasing dumi ng ilong mo. Halika na. Ay, sir. Di ba si Myla yun? Natigilan kami nang makita namin si Myla na nagmamadali sa pagtakbo at pumunta sa sulok at sumuka. Mula doon sa kinatatayuan namin, pinagmasdan namin ang babae. Hanggang ngayon nahihiwagaan pa rin ako sa kanya. Palagi kasi itong nag-iisa at halos walang kumakausap. Napaisip ako kung totoo nga ang sinasabi ng mga tao na aswang ito. George, kumuha ka ng impormasyon tungkol sa mga tao na nakatira doon sa loob ng gubat. Basta lahat ng kailangan mong malaman. Alamin mo. Kahit ano, lalo na kung tungkol sa aswang. Gusto ko bukas ng umaga, may maibibigay ka na sa akin na report. Yung iniutos ko sa'yo na ipacheck yung tinda niyang karne. Nagawa mo na? Yes, sir. May balita na ba? Ay, wala pa po. Sabi naman sa akin, ipapadala sa email ko yung result pagkatapos. Pinabibilisan ko na nga po eh. Good. Habang naghihintay tayo ng resulta, manmanan mo itong si Myla. Yes, sir. Habang sinasabi yun kay George ay hindi ko inalis ang tingin kay Myla. Matapos itong sumuka, napasandal ito sa pader, humawak sa puson at umiyak. Lalapitan ko sana pero may biglang humarang sa daan. Napakunot-noo ako nang makitang si Mang Eddie iyon. Salubong ang kilay at humalukip-kip. Matalas ang tingin na binigay nito sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang galit niya. Sa kabila ng pakikitungo niya sa akin ay hindi ako nagpasindak at nginitian ko siya. Mang Eddie, magandang araw ho. Pwede ba akong magtanong? Hindi ito tumango o umiling. Sa halip ay patuloy akong tinitigan ng masama. Kinuha ko ang mga larawan ng 4 na nawawala at pinakita ko sa kanya. Nakikilala niyo ho ba tong
Mga taong to, nakita niyo ba sila rito sa bayan niyo? Umiling si Mang Eddie. Ang balita ko ho, ay doon kayo nakatira sa loob ng gubat. Hindi ba sila napupunta doon sa lugar ninyo? Muli na namang umiling si Mang Eddie. Ganun ho ba? O sige po, pupuntahan lang ho namin si Myla para magtanong. Sa halip na paraanin kami, muli kaming hinarang at pinigilang makalapit sa anak. Sumagot ito sa pamamagitan ng mga senyales sa kamay at dahil marunong ako makaintindi nun, naintindihan ko ang sinabi niya. Ayon kay Mang Eddie, hindi na raw namin kailangang magtanong kay Myla. Wala rin daw itong alam. Bukod doon ay masama ang pakiramdam nito at wag daw naming lapitan ang anak niya. Pagkatapos ay tinaboy kami. Wala akong nagawa kundi ang sumunod. Nang subukan kong silipin si Myla, hinarang na naman niya ang sarili niya. Sige, alis na kami. Salamat po. Lalo akong naghinala sa mag-ama. Habang naglalakad, nakita kong nilapitan ni Mang Eddie si Myla at inakbayan ito. Inalis ni Myla ang braso ng ama at balikat at nagmamadaling bumalik sa palengke. George, kailangan ko asap yung sampol ng karne na pinapacheck natin sa Maynila. Sabihin mo kung pwede nilang mas bilisan. Yes, sir. At kapag nakuha mo na ang impormasyon tungkol sa mga nakatira sa gubat, manda ka at magsama ka ng ilang pulis dahil papasukin natin sila doon. Sir? Pagkagat ng dilim, bago pumasok sa loob ng bahay, lumabas muna ako para makiramdam sa paligid. Ang lahat ng bahay at mga establishmento doon ay maagang nagsipagsara. Tahimik na ang buong paligid at kuliglig na lang ang maririnig. Habang ang mga dahon at sanga ng mga puno ay sumasayaw sa marahang pag-ihip ng malamig na hangin. Sa kabila ng katahimikan, naramdaman ko ang bigat sa lugar. Hindi nawawala ang pangangalisag ng balahibo ko. Kahit walang aswang, ramdam ko pa rin ang lakas ng presensya nito. Maya-maya lang, pumasok ako at nilak ng mabuti ang pinto. Kumain na tayo ng gabihan. Grabe. Alas 7 pa lang pero saradong-sarado ng lahat. Parang ghost town. Nakasanayan na rin ng mga tao dito. Alumang oras kasi biglang lumalabas ang aswang eh. Yung iba nga kahit na hindi pa nakikita ang aswang, sumusunod na rin para matiyak ang kaligtasan nila. Paano kung wala kang guests at ikaw lang mag-isa? Wala, nasanay na rin ako tsaka palagi ako nagdarasal. Ah, nga pala, sir. Nagawa ko na yung inutos mo sa akin. Sige, pag-usapan natin mamaya. Kumain na muna tayo. Ang sarap mo talaga magluto, love. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Salamat, pero wala rin naman kasi akong boyfriend eh. Pero may nanliligaw sa'yo. Meron naman. Sa ganda mong yan, malabong wala kang manliligaw. Nako, salamat pero wala naman ako nagugustuhan sa kanila eh. Itong boss ko, single din to. Tumahimik ka nga dyan. Kumakain tayo. Puro daldal yung ginagawa mo. Bakit? Sabi ko lang naman single ka eh. Love, ano bang tipo mo sa lalaki? Ha? Ano? Kung ibibigay ni Lord gwapo, syempre sino ang tatanggi doon? Tapos mabait, malambing tsaka matapang. Kailangan din responsable at kaya kong buhayin. Oo! Sakto! Si Idol na yon. Yan na yan si Sardan. Bagay kayo. Maganda ka tapos masipag. Magaling magluto. White material. Ikaw talaga, isasalaksa ko na sa bibig mo itong saging eh. Sir naman. Love, pasensya ka na dito kay George. Nabubod lang to. Paano sana ito sa Maynila na nasa labas sa mga ganitong oras? Pasensya ka na rin kung nakukulitan ka sa amin. Lalo na dito. Okay lang. Nalilibang nga ako eh. Kasi kahit paano may nakakausap ako.
Matapos kumain, saka namin pinag-usapan ni George ang tungkol sa nakuha nitong impormasyon. Eto sir ang nalaman ko. May maliit nga na komunidad doon sa loob ng gubat. Hindi lang si Mang Eddie at May lang nandun. Yun ang dahilan. Kaya walang nakakakilala sa aswang. Dahil ang hinala ng mga tao rito sa bayan, lahat ng mga nakatara doon ay aswang. Kumalat daw kasi ang balita noon na kumakain ang mga laman ng tao ang mga nakatira sa loob ng gubat. Lalong tumibay ang paniniwala nila matapos nga yung insidente na may bumili sa paninda ni Myla. Pagkatapos, nagsuka at naospital. Pagkatapos nga, ay sunod-sunod na may natatagpuan ng bangkay at lahat ng mga namamatay rito ay taga rito sa bayan o mga taga-Karatig Bayan o mga dayong turista. Pero walang nababalitaan ng mga tao dito sa bayan na may namatay na taga-bundok. Yung profile ng mga namatay. Eto po sir. Eto yung mga taga-Maynila na dumayo pa dito. Sila naman yung mga taga rito sa bayan at eto naman yung mga taga-Karatig Bayan. Gaya ng sabi ko sa inyo, yung mga bakasyonista na pumunta dito ay karamihan. Ang dinarayo ay ang falls na pangunahing attraction dito. Pero dahil nga kalat na rin yung kwento tungkol sa aswang sa gubat, ang iba ginawang parang horror house ang gubat. Sa kabila ng pagbabawal namin ng mga taga rito na wag pumunta, mga hindi nakinig. Huli silang nakita na papasok ng gubat. Mula noon, karamihan sa kanila ay hindi na nakita pang nakalabas o kaya ay patay na ng matagpuan. Marami nang tulad mo na pumunta dito, Daniel. Pamilya ng mga biktima. Naghahanap at humihingi ng hustisya. Pero walang may lakas na loob na pumasok sa gubat. Salamat sa mga impormasyon na sinabi mo. George, bukas ng umaga, mag-coordinate ka sa militar. Kailangan natin ng backup. Kailangan marami tayo kapag pinasok natin ang gubat. Sandali lang. Pupuntahan niyo ang mga taga-gubat? Oo. Yun na lang ang tanging lugar na hindi namin napapasok. Delikadong gagawin niyo. Matagal nang delikado ang trabaho namin. Sa bawat kriminal na hinaharap namin, ay nasa hukay na ang isang paa namin. Kailangan namin gawin ito. Alas 8 pa lang ng umaga, naroon na ang mga pulis at ilang sundalo sa tapat ng bahay ni Love. Ang mga kapitbahay ay nag-usisa at mga lumabas. Nakabihis na ako at naghihintay na rin si George sa labas. Pagkalagay ng baril sa holster ay dinampot ko ang telepono ko. Palabas na ako nang humabol si Love. Sandali lang, Daniel. Sumama kaya ako. 2 beses na ako nakapasok dyan. Pwede ko kayong samahan at ituro ang pupuntahan nyo. Hindi na. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Mas ligtas ka dito. Huwag ka na mag-alala. Babalik kami. Sandali. May ibibigay ako. Sinundan ko ng tingin si Love nang nagmamadali itong lumapit sa cabinet kung saan nakapatong ang larawan ng yumaon itong ama. May kinuha itong kwinta sa likod na may pendant na bala ng baril. Ginawa yan ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Sabi niya pangontra daw sa aswangan tansong metal. May orasyon yan. Suot mo ha para maproteksyonan ka. Hindi ko alam kung totoo ang tungkol sa ganito. Pero salamat lang. Sige, mag-iingat kayo ha. Bago umalis ay naaninag ko ang takot at pag-aalala sa mata nito. Ngumiti ako sa kanya para iparating na magiging ayos ang lahat. Paglabas ko ay inabot sa akin ng pulis ang M16 rifle. Siniguro kong armado ang lahat para kung sakaling may mangyaring aberya ay may pangdepensa kami. Aminado ako, nakabado ako. Gaya ng mga kasama ko, natatakot ako pero tungkulin namin ang magpatupad ng batas. Kahit sino pang kalaban o kahit anuman ang nilalang na ito, kailangan naming panagutin ang may sala at bigyan ng katarungan ang mga namatay. Kailangan naming maibalik sa kanilang pamilya ang mga nawawala. Dapat mahanap ko ang kapatid ko. Mula roon sumakay kami ng military truck papasok sa kagubatan. Makalipas ang 10 minuto, huminto na ang mga sasakyan. Sir,
Mula daw dito, kailangan ng lakarin dahil masukal na masyado. Hindi na kaya ng mga sasakyan. Sige, malayo pa ba? Mga 10 minutes na lakaran daw. Sige, halika na. Men, talasan nyo ang mga mata nyo. Maging alerto kayo sa paligid. Naglakad kami hanggang marating namin ang aming pakay. Gaya ng sabi ni Love, may iilang mga bahay ang naroon. Karaniwan yari sa kahoy at kawayan ng mga ito. Palapit pa lang kami nang maglabasa ng mga tao sa bahay at tumingin sa amin. Nagtaka ako dahil naroon si Junjun, ang binatilyong sumundo sa amin sa airport. Maya-maya lumabas mula sa pinakamalaking kubo si Mang Eddie habang nagsusuot ng t-shirt. Napakunot ako dahil sa sunod na lumabas ay si Myla. Mula sa bahay ay inayos pa nito ang damit at gaya ng dati, hindi pa rin magandang naging pagsalubong sa amin ni Mang Eddie. Masamang tingin at halatang hindi gusto ang presensya namin. Iginala ko ang mata ko at patuloy na nakasunod ang tingin sa amin ng mga tao. May galit sila, may tila, maiiyak at meron namang takot. Maya-maya ay sumenya si Mang Eddie. Natarantang lumapit sa amin si Myla. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Hinahanap namin yung mga missing persons. Wala po sila dito, sir. Mas mabuti po na umalis na lang kayo. Wala rin naman kayo mahanap dito, sir. Tumingin ako kay Myla bago lumingon sa mga kasama kong pulis at sundalo. Hindi ko pinansin ang sinabi nito at sa halip ay nilapitan ko si Mang Eddie. Magandang umaga, Mang Eddie. Pasensya na ho sa abala. May hinahanap lang ho kaming mga tao. Sa tingin ko, alam niyo na po ang tungkol dito. Sumenyas ulit ito gamit ang kamay. Ayon kay Mang Eddie, wala raw roon ang mga taong hinahanap namin. Naglakad ito at naupo sa malaking bato. Kailangan lang po namin makasigurado, sir. Huwag ko kayong mag-alala. Wala akong papasok sa bahay ng kahit sino dito nang walang permiso sa may-ari. Umiling si Mang Eddie at sumenyas na umalis na kami. Kayo po ba ang may-ari ng lahat ng bahay dito? Bakit ho kayo ang nagdidesisyon para sa kanila? Tsaka, kung wala kayong tinatago, hindi nyo kami pipigilan. Mang Eddie! Kilala ko po si Sir Daniel. Mabait po siya. Sigurado po ako na hindi sila manggugulo. Men, search the area. Nagpulasa ng mga kasama ko at isa-isang tiningnan ang mga bahay at ang buong paligid. Walang nagawang matanda kung hindi pumayag. Lumingon ako sa mga kasama ko at tumango. Matapos ay inisa-isa namin ang mga bahay. Maging sa paligid ay naglakad-lakad kami. Napansin ko sa mga kabahayan ay walang mga appliances. Hindi rin nakaligtas ang malansang amoy ng hangin. Nang dumating ako sa bahay nila Mang Eddie, minabuti ko nang hindi pumasok at sumilip na lang sa bintana. Naroon ang pamilyar na amoy na naamoy namin ni George sa palengke. Napansin ko rin ang mga bote na may laman sa loob na kung ano-anong halamang gamot. Sa likod ng bahay ay may mga patay na hayop na nakasabit sa bubong na parang pinapatuyo ito. Yon ang una kong naisip. Saan galing ang masangsang na amoy na yun? Tinuro ni Mang Eddie ang likod ng bahay. Ayon dito ay dahil daw iyon sa mga nakasabit na mga hayop. Pero alam ko na hindi lang yon ang dahilan kung bakit may kakaibang amoy. Iba ang amoy ng hayop na nabubulok. Sa dami ng kasong dumaan sa akin, alam na alam ko ang amoy ng naaagnas na bangkay. Nang wala pa rin kaming makita, idumiretso kami ng lakad at naghanap sa paligid. May iilan kaming nakita ng mga gamit. May wallet, bag, damit, piraso ng sapatos, cellphone at underwear ng babae. Junior, halika dito. Sir, bakit po? Itong mga gamit na to. Sigurado ako na hindi ito sa inyo. Sir, ano po, ang alam ko po, galing yan sa mga turista na dumadaan dito papasok ng gubat.
Mga nahulog po siguro galing sa mga gamit nila. Sige, salamat. Lumapit ako kay Mang Eddie. Tumango-tango habang umiikot pa rin ang mga mata ko. Salamat po, Mang Eddie. Hinayaan niyo kami maghanap dito. Sa susunod po ay babalik kami rito at may dala na kaming search warrant para makapaghanap kami sa loob ng bahay. Sige, alis na kami. Siya nga pala, yung mga turista na dumadaan dito, mukhang medyo mura sila sa mga gamit. Ano? Nahuhulog na lang ang mga gamit nila at hindi nila hinahanap. Imagine, pati panty. Huh? Sige ho. Umalis ako ng lugar na may malakas na paniniwalang may nililihim ang lugar na yon. Mariin kong hinawakan ang pares ng sapatos na napulot ng isa. Mangyak-ngyak ako sa pag-aalala na hinawakan ko yon ng mahigpit dahil ang sapatos na yon ay sa kapatid ko. Hindi ako maaaring magkamali dahil ako mismo ang bumili nito at pinakustomize ko ang letter D sa bandang gilid. Naroon si Dana George. Sigurado ako na andun lang sila. Anong gagawin natin ngayon, sir? Kailangan na natin na makilala kung sino ang aswang. At malamang kung siya rin ang may kagagawa ng pagkawala ng mga hinahanap natin. Pasado 8:00 na ng gabi pero hanggang sa mga oras na yon wala pa sila. Kaya hindi ko na maiwasang mag-alala. Umaga nang pumunta ito sa shop kung saan nagtitinda ng kung ano-anong mga gift items. Dapat 5:00 nakauwi na siya pero pagdating nila sa bahay, 6:00 na ay wala pa ito. Wala bang sinasabi sila sa'yo? Wala, sir. Hindi rin sumasagot sa text ko. Sinubukan kong tawagan pero nakapatay ang phone niya. May nabanggit ba siya na pupuntahan niya bukod sa siya? Wala naman. Maghintay ka dito baka sakaling dumating siya. Lalabas lang ako para hanapin siya. Sir, lalabas ka? Madilim na. Baka matiyempuhan ka ng aswang. Di mabuti nang mapatay ko na siya. Sir naman eh. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Pupuntahan ko lang sila sa shop niya. Sir, ingat ka ha. Sinuot ko ang jacket ko at dinala ang baril. Sumakay ako ng kotse na nirentahan namin habang naroon sa baryong Pulang Bato. Binaybay ko ang daan papunta sa bayan. Baka sakaling makita ko itong naglalakad pa uwi hanggang sa makarating ako sa bayan. Nabutan ko si Love na naglalakad mag-isa at huminto ako agad. Love? Daniel? Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Nag-aalala na kami sa'yo. Dahil madilim na at wala ka pa sa bahay. Pasensya na kayo. May malaking order kasi sa akin kaya inaasikaso ko yon. Ako, hindi ko na malayan yung oras. Pagtingin ko sa labas, madilim na. Halika na. Sumakay ka na. Salamat sa pagsundo mo sa akin Natatakot na nga ako habang naglalakad eh. Baka kasi matsyempohan ako ng aswang. Hindi naman kita pwedeng pabayaan. Ilang sandali na lang at nasa bahay na kami nang biglang huminto ang sasakyan. Sinubukan ko ulit na paandarin ang kotse pero ayaw nang mag-start nito. Konti na lang Tumirik pa tayo. Sandali. Itatapik lang. Anong gagawin natin? Dito ka lang. Bababa ako para tingnan ang makina. Bukas mo na lang balikan yan. Hindi naman yan mawawala dito eh. Baka maabutan tayo ng aswang. Hindi. Saglit lang to. Matapos bumaba ng kotse, lumingon ako sa paligid at binuksan ang hood. Hindi pa man ako nagtatagal nang biglang lumamig ang hangin at muling nanindig ang balahibo ko. Nakiramdam ako. Hindi ko maipaliwanag pero ang lakas ng pakiramdam ko ng mga sandaling yun. Nasa paligid lang ang aswang. Hindi ako kumilos at dahan-dahan kong binuksan ang holster at kinuha ang baril. Bigla ako napatingala sa puno nang marinig ko ang pamilyar na nakakatakot na ungol. Naroon sa puno ang aswang, direktang nakatingin sa akin.
Nanlilisik ang mata nito. Ang bibig nito at katawan ay may umaagos na dugo. Maskulado at mahaba ang itim niyang kuko. Mula roon, tumalon ito sa bubong ng kotse ko. Bigla kong umatras at binunot ang baril. Nag-alala ko kay Love dahil halos mayupi nito ang bubong ng sasakyan lalo na nang marinig ko ang sigaw niya. Daniel, tulong! Love! Tumalon ito pababa at binasag ang salamin kung saan nakaupo si Love. Nagpaputok ako ng baril at agad napunta sa akin ang atensyon ng aswang. Sumampa ito sa kotse at nilundag ako. Mabilis ang naging pag-asinta ko sa kanya at bago pa ito makalapit pinatamaan ko ito sa dibdib at tumakbo ito palayo. Nang makita ko itong napahiga, binuksan ko ang kotse at tinulungan kong bumaba si Love. Nasaktan ka ba? Hindi. Ikaw. Ayos lang ako. Tinago ko agad si Love nang muling makatayo ang aswang at humarap sa amin. Nang subukan kong barilin ito ay wala na pala akong bala. Hinawakan ko ang kamay ni Love habang takot na takot siya. Dahan-dahan kaming umatras habang ang aswang ay palapit sa amin. Dahil sa balang tumama sa kanya, nakita ko ang galit niya. Bigla kaming tumakbo nang habulin kami nito. Bilisan mo. Malapit na tayo sa bahay. Panginoon, tulungan niyo po kami. Bago kami makarating, namalayan ko na lang na nahablot ng aswang si Love at napahiga sa semento. Wag! Parang awa mo na! Daniel, tulong! Love! Bago pa nito madakma ang puso ni Love, binato ko na yun. Nang mabitiwan nito si Love, sinipa ko na ito at tumakbo kami. Pagpasok sa bakura, naabutan namin si George. Bilisan ninyo! Pumasok na kayo! Nagpahinga na kami ni Love. Ang lapit lang ng lugar kung saan tumirik ang kotse pero parang napakalayo ng tinakbo namin. Pagod na pagod kami. Ikaw naman. Hindi ka man lang lumabas para tulungan kami. Naubusan ako ng bala. Muntik na kami. Sorry, sir. Natakot ako eh. Maya-maya ay nagulat ako nang makita ang sugat sa lieb ni Love. Nakalmot ito ng aswang at bakas ang mga kuko nito. Love, may sugat ka sa liig. Baka mamatay ako, Daniel. Patingin. Huwag kang mag-alala. Mababaw lang to. Meron ka bang first aid kit dito? Oo, nasa kwarto. Sandali, kukunin ko. Bukas na bukas, dadaling kita sa ospital para matingnan ka. Salamat, Daniel. Walang anuman. Huwag ka mag-alala. May matanda na taga rito na nagagamot ng mga sugat na galing sa aswang. Mabuti kung ganun. Lumipas pa ang ilang araw. Habang tumatagal, mas lalong lumiliit ang pagkakataon kong makita ang kapatid kong buhay pa. Nang matagpuan ko ang sapatos ng kapatid ko, mas lalong tumibay ang paniniwala kong naroon siya. Hindi rin nawala ang masamang kutob ko sa mag-amaang Eddie at Myla. Naroon kami sa presinto ni George ng umagang yon at katatapos lang ng meeting. Sir, tumawag si Chief. Nakikibalita. Ayun, kinuwento ko yung nangyari dito. Ang sabi niya, tapusin na daw natin ang mabilis yung kaso dito. May bago daw siyang ibibigay sa atin pagbalik natin ng Maynila. Sino bang ayaw matapos na to? Araw-araw nabubuhay sa takot ang mga tao dito. Palagi na lang nasa peligro ang kanilang buhay. Walang katahimikan. Anong plano niyo, sir? Gusto ko bumalik sa gubat. Pero sa pagkakataon na ito, ay sa gabi. Sir, delikado yung balak ninyo. Nakita niyo na naman ang aswang, di ba? Alam ko, pero kung babalik tayo doon ng umaga, wala rin tayong makikita. Ang kailangan natin malaman ay kung sino ang aswang. Malalaman lang natin yon kung gabi tayo pupunta. Malakas ang kutob ko na may tinatago si Myla sa atin. At malalaman natin yon kapag gabi tayong sumugod doon. Duda talaga ako sa mag-amang yon. Sir, para ka namang nagpapakamatay eh. Hindi mo kailangan sumama sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Pwede ba naman yun? Konsensya ko na lang. Nga pala,
Kumusta na yung resulta ng pinacheck nating mga karne galing doon sa anak ni Mang Eddie na si Mayla? Ay, oo nga pala, sir. Kagabi, dumating yung resulta. Hindi nagsisinungaling si Myla sa atin. Totoong puso at bagayo ng baka at baboy ramo. Hindi nga lang talaga safe kainin dahil may mga nakitang bakterya. Hindi malinis yung tindi niya pero wala naman daw kahina-hinalang halo ng unknown meat. Kung ganon, saan galing ang masangsang na amoy na yan? Diba sabi nila dito na palatandaan daw na may aswang sa paligid ay masangsang na amoy. Naag na sa bangkay. Baka nga si Myla at Mang Eddie ang aswang. Halika, pumunta tayo sa palengke. Magmamanman tayo ron kay Mayla. Sana'y wala doon si Mang Eddie. Kapag kasi nandun yung matandang yun, ayaw palapitan si Myla. Umalis kami ni George. Malapit na kami sa palengke nang masalubong namin ang taong pakay namin. Nagulat pa ito nang humarang kami sa daan. Naamoy na naman namin ang pamilyar na masangsang na amoy. Anong kailangan niyo sa akin? Kailangan ka namin makausap. Ano po yun? Anong kinalaman yung mag-ama sa mga patayan dito at sa mga nawawalang tao? Oh, wala po. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Baka nakakalimutan mo. Otoridad ang kausap mo. Alam ko kung nagsisinungaling sa akin ang kausap ko. Wala ho akong alam sa sinasabi mo, sir. Alam kong meron, Mayla. Napansin ko ang pagkabalisa nito. Bukod doon ay hindi makatingin ng diretsyo sa akin si Myla. Ang kamay nito ay naging malikot din. Napatunayan kong sa mga sandaling iyon ay may tinatago ito. Kung gusto mong mailigtas ang sarili mo, kung ako sa'yo, makikipagtulungan ako. Sa akin ho kayo makinig. Kung mahal niyo pa ang mga buhay niyo ay umalis na kayo dito. Hindi niyo alam ang kinakalaban niyo. Alam na alam ko, Mayla. Kung ano man ang nakita niyo sa tinda ko, wala akong alam. Nagtitinda lang ho ako. Tungkol doon, naniniwala ako sa'yo. Nakita namin ang resulta na totoong puso at baga ng baka at baboy ramo yon. Pero nakita rin doon na hindi malinis ang tinda mo. Pasensya ka na. Pero sana naiintindihan mo ang kaligtasan ng mga tao ang inaalala ko. Ngayon, uulitin ko ang tanong. May kinalaman ba kayo ng tatay mo sa mga nawawalang tao at sa mga patayan dito? Hindi aswang ang tatay ko. Tinanong ko lang kung may kinalaman ang tatay mo sa mga patayan at nawawalang tao. Wala akong sinasabing aswang ang tatay mo. Namutla si Myla at naging balisa. Lumingon kami nang dumating si Mang Eddie at bumaba ng motor. Bahagya ko napakunot noo nang mapansin ko ang pulang mantsa sa may kaliwang dibdib nito. Tiningnan niya kami ng masama sabay hawak sa braso ni Myla at hila palayo. Ayon kay Mang Eddie, pinalalayo kami nito at wag daw naming kausapin ang anak niya. Tumigil daw kami sa panggugulo. Tay, hindi po sila nanggugulo. May tinatanong lang naman silang lugar sa akin. Yun lang po yun. Mga alagad kami na batas. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Simpleng pagtatanong lang ang ginagawa ko. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagagalit kayo sa amin. Masama bang magtanong ng direksyon sa anak mo? Siya nga pala. Nagdudugo yung sugat mo ha. Humarap siya kay Myla at pinagbawalan nito na makipag-usap sa amin. Nagtaka naman ako kung bakit nagsinungaling ito sa ama. Nang hilahin ni Mang Eddie ang anak palayo, hindi na kami kumibo. Kasabay ng pagbuo ng unti-unting paglilinaw ng lahat sa isip ko. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ang sabi ko, babalik ako dun sa gubat pero sa pagkakataon na ito ay sa gabi. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Alam kong matapang ka pero pagpapakamatay itong gagawin mo. Kailangan kong maalaman kung tama ang hinala ko, Lab. At hindi ko mapapatunayan yon kapag pumunta ako ng araw doon. Daniel, nilalagay mo ang buhay mo sa panganib. Paano kung naroon nga ang aswang at matsyempuhan ka? At sa pagkakataon na to, hindi ka na makaligtas. Paano kung makaligtas ulit ako? Ang tigas naman ng ulo mo eh.
Kailangan kong gawin to. Kailangan ko nang mahanap ang kapatid ko, pati ang iba pang nawawala. Kung patatagalin ko pa ito, baka mas lalong dumami ang biktima ng aswang. Pero baka... Babalik ako rito. Pangako ko yan sa'yo. Boss, tingnan mo to, bilis! Nang lumingon ako kay George, nakita ko na nakasilip siya sa bintana. Nang lumapit ako doon, nakita ko si Junjun. Tila hirap na may dalang sako at hinihila iyon. Nang makita nito na nakatingin kami sa kanya, ay huminto siya sa paglalakad. May pinapahiwatig ang tingin nito. Parang may gusto itong sabihin pero may pumipigil. Ganon din ang napansin ko kay Myla na para bang may kinatatakutan ng mga ito. Maya-maya matapos makipagtitigan sa amin ay muli nitong hinila ang sako palayo. Dito lang kayo. Susundan ko siya. Huwag kang lumabas! Pakinggan mo, may tao sa bubong! Naramdaman ko ang pamilyar na kilabot sa katawan ko. Nasa bubong ng bahay ang aswang. Tumama ang hinala ko nang marinig namin ang malahalimaw nitong ungol. Huwag kayong mag-alala. Hindi siya makakalapit dito. O kahit ang bumaba mula sa bubong, napapalibutan ng bawang at asin ang buong bahay. Pati ang bakuran. Sinindihan ko rin ng insenso. Ang tatay kong may gawa niyon at tinuro sa akin. Anong meron ng insenso na yon? Iba ang amoy. Meron yung kamangyan. Nilagyan ko rin ng pinitpit na bawang at sanga ng makabuhay. Ang sabi kasi ng tatay ko, takot daw doon ang mga aswang. Nagulat kami nang lumakas ang sunod-sunod na lagabog sa bubong. Alam ko na sinusubukan niyang sirain yun. Ano ba yan? Bakit ba paborito tayong puntahan ng aswang? Dahil alam niya, nakilala ko na siya. At alam ko na gustong gusto niya akong mapatay. Anong gagawin natin? Lalabas ako. Mag-iingat ka. Huwag kang lalabas ng bakuran ha. Oo, diyan ka lang. Huwag kang susunod. George, tara na. Bakit kasama ako? Ikaw na lang kaya, sir. Natatakot ako eh. Ikaw ipakakain ko sa aswang kapag hindi ka susunod. Ay, boss naman. Dala ang baril namin ay lumabas kami. Nang tumingala, nakita namin ang aswang na nakatingin sa amin. Tumayo sa likuran ko si George at itinutok niya ang baril niya sa aswang. Galit na umuungol ang aswang at pilit kaming inaabot. Bumaba ka dito, hayop ka! Kung talagang matapang ka! Sir, huwag kang ganyan. Mamaya po bumaba nga yan eh. Hindi yan makakababa. Tingnan mo nga, hindi sana tumalo na yan dito pagkakita pa lang sa atin. Tumingin ako sa aswang, mula sa bubong ay tumalo nito sa labas ng bakuran. Galit na galit, nagwawala. Gustong gusto nang makapasok para patayin kami. Sa bawat paglalakad namin ay nakasunod ito hanggang sa hindi ako nakatiis at pinaputukan ulit ito ng bala. Dahil doon ay mabilis itong tumakbo papasok sa talahiban. Tatakbo sana ako para sundan pero lumabas sila at pinigilan ako. Huwag mo na siyang sundan. Hindi mo kabisadong talahiban. Baka mapahama ka pa. Halika na, pumasok na tayo. Kulang na lang sabihin ko sa driver na paliparin ang tricycle makarating lang sa presinto. Hindi pa kami tapos kumain ng agahan nang makatanggap ng tawag. Sabi ng isa sa mga pulis na may natagpo ang bangkay malapit sa presinto at nakasilid sa sako. Nang marating namin ang crime scene, naabutan naming nakakumpol ang mga tao. Nilapitan ako ng hepe. Sabi niya ang bangkay ay babae na isa sa 4 na nawawala. Labis ang takot na naramdaman ko. Nang marinig yun, naisip ko si Dana. Tiningnan ko ang bangkay. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang hindi yun si Dana. Nang ilabas sa sako, ay wakwak ang tiyan nito. Hanggang sa bigla kong naaalala si Junjun at ang hila nitong sako kagabi. George, hanapin mo si Junjun. Bilis, magsama ka ng tao. Yes, sir.
Maya-maya dumating si Love. Lalapit sana siya pero pinigilan ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka na dapat nagpunta dito. Nag-alala lang ako nung marinig kong sinabi ng kausap mo sa phone. Nakilala mo ba yung bangkay? Oo. Pero hindi sila na. Salamat sa Diyos. Ay, mabuti naman. Pero nakakaawa naman ang pamilya niya. Ito ang sako na nakita natin na hinihila ni Junjun kagabi. Hindi ko lang maintindihan na kung bakit parang sadya niyang ipakita yun sa akin. Hindi kaya may gusto siyang ipahiwatig sa iyo? Anong plano mo? Pinapahanap ko na si Junjun. Alam ko na marami siyang alam. Sige na, pumunta ka na sa shop mo. Mas magiging ligtas ka kapag malayo ka rito. Dadaanan na lang kita mamayang hapon bago umuwi. O sige, mag-iingat ka palagi. Salamat. Ikaw rin. Nang makaalis si Love, maya-maya ay dumating na si George kasama si Junjun. Nakita namin dun sa palengke, sir. Ikaw ang naglagay ng sako dyan, di ba? Ito yung dala mo. Opo, sir. Anong alam mo tungkol sa nangyayaring patayan? Lahat. Alam ko lahat. Inutusan lang din ako na dito ko itapon yung bangkay para daw malaman nyo na totoo ang hinala ninyo. At para na rin humingi ng tulong. Sino ang nag-utos sa iyo? Si Ate Myla. Handa ako magsalita, sir. Basta ikulong nyo lang ako dito. Ito lang ang lugar na alam ko, ligtas ako eh. Anong ibig mong sabihin? Ang aswang. Nandun lang siya sa gubat. Kasama namin naninirahan doon. Hindi totoo lahat ng tao na nakatira sa gubat ay aswang. Ang iba sa amin ay ginawa na niyang aswang pero nakakulong. Ang iba sa amin ay normal na tao pa rin. Takot ang mga tao sa kanya. Lahat kami doon ay biyag at alipin niya. Walang may lakas na loob na kalabanin siya dahil mas malakas siya sa amin. Natatakot din kami na baka pakawalan niya ang iba pang mga aswang na alaga niya. Kaya ako nakakalabas dito sa bayan ay para kumita at ang lahat ng kinikita ko ay kinukuha niya. Ang mga hinahanap nyo, nandun lang din sila. Nakakulong sa kuweba sa loob ng gubat. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Dahil ngayon lang din ako nagkaroon ng lakas ng loob. Galit na galit siya sa'yo, sir. Hindi niya nagustuhan ng pakikialam mo. Pakiramdam niya kasi ay hawak na niya ang baryo pulang bato dahil takot sa aswang ang mga taga rito. Kahit na ang mga pulis. Kaya naghahari-harian siya. Tumingin ako sa mga pulis at parang napahiya na umiwas ng tingin ng mga ito sa akin. Nasaan ang mga taong hinahanap namin? Sino ang aswang, Junjun? Si Mang Eddie. George, maganda kayo. Papasukin natin ang gubat. Sandali. Wala siya doon. Umalis siya. Mamayang gabi pa ang balik niya. Saan siya pumunta? Hindi ko alam eh. Basta ang sabi niya, alis lang siya at babalik mamayang gabi. Kung ganun, sabihin mo pa sa amin ang lahat ng alam mo. Ang mga babaeng biktima niya, kapag natitipuan ni Mang Eddie, ay hindi muna niya pinapatay at kinukulong niya. Ang ibang babae, pinatay niya. Sa araw ay ginagahasa niya ang mga ito. Pagsapit ng gabi, ay saka niya pinapatay. Naniniwala si Mang Eddie na anak siya ng demonyo at wala daw makakatalo sa lakas niya. Saan ba siya galing? Taga rito ba talaga siya sa bayan niyo? Hindi. Naalala ko pa, bata pa ako noon, nang bigla siyang dumating doon sa gubat. Tahimik kaming naninirahan noon. Pero bigla siyang dumating at nagkunwari na naliligaw at tumingi ng tulong. Buong puso siyang tinulungan ng mga tao doon. Makalipas lang ang ilang araw, ay pinakita na niya ang kanyang tunay na kulay. Naging aswang siya at pinatay niya karamihan sa mga kalalakihan doon. Ang mga bata at mga babae ay inalipin niya. Pagkatapos ay ginawa niyang asawa ang nanay ni Myla. Nang hindi siya nito mabigyan ng anak, ay pinatay niya rin ito. Kung ganun, hindi totoong anak ni Mang Eddie si Myla. Hindi po. Gaya namin, ay alipin at sumusunod lang din siya sa utos ni Mang Eddie. Sir, anong gagawin natin? Tumawag ka na rin ng backup. Hindi na tayo maghihintay kinabukasan. Mamayang gabi ay susugurin natin siya. Pero sa ngayon, ilikas nyo ang mga tao doon sa gubat habang wala si Mang Eddie.
Sir, mag-iingat kayo. Lalo na ikaw. Malaki ang galit niya sa'yo. Pero malaki din ang takot niya sa'yo. Dahil ikaw lang ang tanging lumaban at hindi natakot sa kanya. Takot ang mga aswang sa balang tanso na may tamang orasyon. Sabi ng nanay ko, isa daw yun sa maaaring ikamatay ng aswang. Sino ang meron nun? Hindi ako sigurado pero itanong mo kay Ate Love. Ang alam ko, dati nang nagpagawa ng ganong klase ng bala ang tatay niya para patayin ang aswang. Magdala ka rin ng itak. Salamat sa lahat ng impormasyon na sinabi mo. Handa po akong panagutan kung may pagkakasalaman ako, sir. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ito, mag-usap tayo. Ipasok niyo na ako sa loob ng selda, sir. Baka biglang dumating yun si Mang Eddie. Langya. Ikaw lang yata ang nakilala ko nag-volunteer na magpakulong eh. Kaya ng unang beses namin mapunta sa gubat, aaminin ko na nakaramdam ako ng takot. Pero mas doble ang takot ko dahil alam ko na mapanganib ang gagawin naming paglusob sa mismong kuta ng aswang. Pero kailangan kong maging malakas para hindi panghinaan ng loob ang mga kasama ko. Naghahanda ako habang ang mga kasama naming mga pulis at sundalo ay parating na. Paglabas ko ng silid, nag-aabang na si Love. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Kailangan ba talagang ganitong oras kayo pumunta? Oo. Hindi na namin pwedeng ipagpabukas to dahil baka may isa na naman ang mapahamak. Nailikas na namin ang ibang mga residente doon sa gubat. Ang kailangan na lang namin hanapin ay si Dana. Pati ang mga naroon ay hindi rin alam kung saan tinatago ni Mang Eddie ang mga ito. Kahit si Junjun ay hindi rin alam kung saan kinukulong ang mga ito. Mag-iingat ka ha. Oo, lumito ka sa loob. At huwag kang lalabas ha. Huwag kang susunod sa amin. Delikado ang lakad namin. Sige. Ay, Daniel, may ibibigay pala ako sa'yo. Ano yan? Nagmamadali si Love na pumunta sa kwarto. Sumunod ako. Mula sa ilalim ng kama, may nilabas siyang kahon. Nang buksan yun, ay puno iyon ng mga bala. Sa tagal lang nakatago ito, nawala na sa isip ko kaya ngayon ko lang maibibigay sa'yo. Mga bala na gawa sa tansong metal. Naalala ko na pareho kayo ng baril na gamit noon ni tatay. Pag-aari niya mga ito at naorasyon na rin. Nalaman kasi niya noon na ito daw ang mabisang gamitin para mapatay ang aswang. Ito dapat ang gagamitin niya pero bago pa mangyari yon, napatay na siya nito. Kunin mo at gamitin mo. Ituloy mo ang hindi nagawa ng tatay ko. Salamat. Pinanood ako ni Love habang inilalagay yon. Pagkatapos ay may kinuha ulit ito sa ilalim ng kama. Tapos dalhin mo rin itong itak. Mas makakasiguro tayo na talagang patay na siya kapag pinutol mong ulo niya. Ako nang bahala. Sir, nandiyan na sila. Sige, susunod na ako. Tinulungan ako ni Love na isuot ang bulletproof vest. Sinuot namin yon bilang proteksyon para hindi madaling bumaon ang kuko ng aswang sa katawan namin sakaling mahawakan kami nito. Alis na kami. Hihintayin kong pagbalik mo. Pagkatapos ng lahat ng ito, mag-uusap tayo. Sige, magdarasal kami para sa inyo. Salamat. May kalakip mang kaba, buo na ang loob kong lumabas. Hindi gaya ng nakasanayan, ang gabing yun ay nagsilabas ang mga tao at nakatingin sa amin. Puno ng pag-asa ang mga mata na sa gabing yun, matatapos na ang takot na dala ng aswang sa baryo Pulang Bato. Kasama si Junjun na magsisilbing gabay namin, naglakad lang kami papasok ng gubat. Bago pumasok ay hinarap ko muna ang mga kasama namin. Men, our mission is to kill the monster and to find the missing alive and safe. Ang impormasyon na nakuha natin ay si Mang Eddie ang aswang. Pero sinabi rin sa atin na may iba pang aswang doon. Mag-iingat kayo. Kailangan masiguro natin na mapapatay natin ang mga aswang na yan. At lahat tayo ay uuwing buhay at ligtas ang mga pamilya natin.
Alam ko natatakot din kayo pero lakasan nyo ang loob nyo. Kasama natin ang Panginoon sa laban na to. Yes, sir. Okay, pumunta na kayo sa pwesto nyo. Dahan-dahan kaming naglakad habang nakakubli sa kadiliman. Suot ang pinahiram sa aking night vision goggles ng mga sundalo. Maingat naming pinasok ang gubat. Kasunod ang ilang miyembro ng pulis at sundalo. Ilang sandali pa, inangat ko ang kamay ko para huminto sa paglalakad. Mula roon ay may narinig akong iyak ng babae kasabay ng malalakas na lagabog mula sa bahay. Pasensya ka na. Wala ako nagawa ng pumunta dito ang mga pulis. Nasa palengke ako noon. Hindi. Nanyan pa rin sila. Huwag kang mag-alala. Wala rin naman alam si Junjun kung saan sila nakatago. Tama na. Ayoko na. Maawa ka sa akin. Tama na. Sumenyas ako sa mga kasama kong pumunta sa likod at paligiran ang bahay ni Mang Eddie. Nang sumilip ako sa maliit na butas sa pinagtataguan ko, nanlaki ang mga mata ko nang masaksihan ang isang nakasusuklam na tagpo. Sa pilit ang ginagamit ni Mang Eddie ang katawan ni Myla habang ang kaawa-awang babae ay walang tigil sa pagmamakaawa. Susugod na sana ako para iligtas si Myla pero biglang naging aswang si Mang Eddie. Naitulak ni Myla ang matandang lalaki saka mabilis na umatras at sumiksik sa sulok. Mula roon sa pwesto ko, binuksan ko ang bintana at pinaputukan ko siya ng baril. Tumakbo ito palabas ng bahay. Hinabol ko ang aswang. Hinabol din ito ng ibang pulis at pinaputukan pero mabilis itong nakatakbo sa kagubatan. Maingat kaming naglakad. Mula roon ay nakikita namin siya na nakatago sa likod ng malaking puno. Umakyat ito roon. Mag-ingat kayo! Nasa taas yan ang puno! Nang tumalo nito palapit sa amin ay agad kaming nagpaputok ng baril. Bumagsak ito sa lupa nang matamaan ng bala. Sir! May aswang pa dito! Nagtakbuhan ang ibang sundalo at pulis pabalik sa mga bahay. Kasunod nun ay sunod-sunod na putok ng baril. Nang makita kong nakahiga na lang ang aswang sa damuhan, nilapitan ko ito. Nang hihina siya, ibig sabihin, tumalab ang balang ibinigay sa akin ni Love. Ang buong akala ko ay tuluyan ko nang napatay ang aswang. Hanggang sa bigla na lang itong bumangon at tinalon ako. Napahiga ako sa damuhan habang nasa ibabaw ang aswang. Nahawakan ako sa liig gamit ang kamay at ganun din ako. Habang ang isa ay nakahawak sa kamay kong may baril, parang demonyo ang kaharap ko ng mga sandaling yon. Nakakikilabot. Doon ko napatunayan na hindi tao si Mang Eddie. Galit na galit ang nanlilisik na mga mata niya. Hanggang sa binitiwan nito ang liig ko at sinubukang tusukin ng mahabang kuko niya ang tiyan ko. Alam kong dudukutin niya ang laman loob ko. Panginoon, hindi ko kaya mag-isa. Bigyan mo ko ng lakas para matalo ang kaaway. Alam ko na walang kampo ng kadiliman ang mas makapangyarihan pa sa'yo. Napasigaw ako sa sakit ng maramdaman ang pagtusok ng matalim nitong kuko sa tiyan ko. Pero bago pa tuluyang mapunit ang katawan ko, dumakot ako ng lupa at sinaboy sa mata niya. Dahil doon nabitawan ko ang kamay niya. Kasabay ng pagpapaputok ko ng baril ay may nagpaputok din mula sa likuran ko. Kinuha ko ang itak na pinadala sa akin ni Love at sinaksak sa mismong puso ng aswang. Sinipa ko ang aswang kaya napahiga ito at dali-dali akong bumangon. Nang tumingin ako nakita ko si George. Binigyan ko nga pala ito ng balang may orasyon. Maya-maya
nang hina na ang aswang. Para makasigurong wala na nga ito at hindi na mabubuhay pa. Kahit humihinga pa ito ay pinugutan ko na ng ulo. Wala akong awang naramdaman dahil sa dami ng taong pinatay niya at mga babaeng inabuso. Sa wakas, natapos na rin ang paghahari niya sa baryo Ulang Bato. Yak! Kadiri! Wala nang aswang. Napatay na rin namin yung iba. Nakita namin sila nakakulong sa isang concrete na selda na mukhang sadyang tinayo para doon. Mukhang ang dahilan. Kaya hinostage ng Mang Eddie ang mga tao dito para dumami ang gaya niya. Sir, nakita na po yung hinahanap ninyo. Nagmamadali akong tumakbo habang nakahawak sa parte ng tiyan kong may sugat. Lahat ng pagod, takot at pag-aalala ay tila nilipad ng hangin nang makita ko ang kapatid ko, buhay at walang anumang pinsala. Dana! Kuya! Kuya! Tumakbo sa akin ang kapatid ko at yumakap. Umiyak ito nang umiyak. Sa ilang araw na pagkawala niya ay nahulog agad ang katawan nito. Payat at humpak ang pisngi. Nanlilimahid at halatang hindi nakakain ng ilang araw at nakatulog ng maayos. Saan niyo sila nakita? May malapit na kuweba dito. Doon sila kinulong ni Eddie. Kinadena sila doon habang nakatali ang mga kamay at may busal sa bibig. Sorry, kuya. Sorry kung hindi ko sinabi ang totoo. Kung bakit kami pumunta dito. Ang mahalaga sa akin ay ligtas ka na. Ginalaw ka pa ng halimaw na yon? Hindi naman. Halika na. Umuwi na tayo. George, sunugin niyo lahat ang bahay dito. Lalo na si Mang Eddie. Siguraduhin niyo lang na sunog siya. Kami nang bahala dito, sir. Sumama na kayo sa kanila. May sugat kayo para madala kayo sa ospital. Tawagan mo sila. Sabihin mo sa kanya ang nangyari. Nag-aalala na yon. Sigurado ako. Naks naman talaga, sir, oh. Umapag-ibig na. Aswang lang pinunta natin dito. Akalain mo mahahanap mo rin pala ditong forever mo? Sira ka. Sige, tawagan mo na. Aray, sabihin mo kung saan ako ospital dadalhin. Matapos akong gamutin sa ospital, ay pinalabas din ako at doon na kami sa bahay ni Love nagpahinga. May nagmagandang loob na albularyong pinainom ako ng pangontra dahil nasugatan ako ng aswang. Maging si Love pinainom rin. Habang si Dana naman at ang dalawa pa sa kasama nitong naging bihag ay nasa presinto at kinuhanan ng statement. Kumusta nang pakiramdam mo? Mabuti naman. Magaling kasi ang nag-aalaga sa akin eh. Nagpapasalamat ako sa Diyos at ligtas kayo nakalabas ng gubat at walang namatay sa inyo. Hindi lang ako. Kung hindi lahat dito sa baryo, pinagdasal kayo kagabi. Salamat lang. Malaking tulong ang ibinigay mo. Napala ng baril ng tatay mo. Walang anuman. Kailan pa lang balik mo sa Maynila? Bukas na bukas din. Kailangan ko din agad na mag-report sa headquarters. Napansin ko ang lungkot sa mukha nila matapos kong sabihin yun. Hindi na ito nagsalita at pinagpatuloy ang paglilinis ng sugat ko. Nga pala, may nakapagbalita sa akin na isasara na daw ng permanente ang daan papasok dyan sa gubat. Oo. Mabuti nga yun para wala nang pumasok dyan. Yung mga dating bihag ni Mang Eddie. Balak umalis dito para makapagbagong buhay sa ibang lugar. Kasama na si Junjun. Mabuti naman kung gano'n. Ikaw, wala ka bang balak umalis dito? Saan naman ako pupunta? Sa Maynila. Wala naman akong kamag-anak dun eh. Sasagot pa lang ako nang biglang dumating si George. Humahangos ito. Sa bakas pa lang ng mukha nito alam ko nang may nangyaring hindi maganda. O George, anong nangyari? Ba't ganyan ang mukha mo? Sir, may nangyari nga sa presinto. Ano yun? Si Myla, boss. Nangagaw ng baril tapos nagbaril sa sarili. Dito sa Santido. Ano? Kailan? Ngayon lang. Wala na siya.
Dead on the spot. Tapos nakita namin na hawak niya to. Sulat para yata sa inyo. Sir Daniel, maraming salamat sa pagsagip mo sa buhay ng mga kasamaan ko doon sa gubat. Salamat at nakalaya na rin kami sa wakas sa kamay ni Eddie. Pasensya na po kayo kung hindi ko nagawang sagutin ang lahat ng tanong nyo at nagsinungaling ako. Hawak ako sa leeg ni Eddie. Wala akong tapang nalabanan siya. Mula nang patay niyang nanay ko, ay araw-araw niya akong ginagamit para magpunla ng magiging susunod na lahi ng mga aswang. Mula noon, ay ilang beses na akong nabuntis. Pero paulit-ulit kong nilalaglag ang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi ako papayag na magluwal ng bagong demonyo sa mundo. At ngayon, ay buntis na naman nga ako. Hindi na kaya ng konsensya ko na pumatay na naman ang sanggol habang ako'y nabubuhay. Mas mabuti nang mawala na rin ako. Wala na akong pamilya. Matagal nang walang saysay ang buhay ko mula nang gawin niya akong alipin at paulit-ulit na pagsamantalahan. Hindi na rin kaya ng konsensya ko dahil paulit-ulit akong hinahabol hanggang sa panaginip ng mga taong hinayaan kong patayin ni Eddie dahil sa kaduwagan ko. Patawarin nawa ako ng Panginoon sa aking gagawin. Nagmamahal, Myla. Nanlumo ako sa nalaman ko. Kung binigyan lang sana ni Myla ang sarili niya ng pagkakataon, alam kong may naghihintay sa kanyang magandang bukas. Gaya ng kapatid ko at maging ng mga taong pinatay ng aswang. Biktima lang din siya ng kademonyohan ni Mang Eddie. Sa wakas ay tuluyan nang natapos ang kaso at nabigyan ng katarungan ang mga biktima ng aswang. At masaya kong uuwi ng Maynila na hindi bigo dahil kasama ko na ang kapatid ko. Pero nang magising kami ng umagang yon ay wala na sa bahay si Love. Wala rin ito sa shop sa bayan. Ang sabi maaga daw itong umalis. Sayang kuya, hindi tayo nakapagpaalam kay Ate Love. Oo nga, sir. Baka ayaw makita ang pag-alis mo kaya umalis din ng maaga. Kuya, sa tingin ko may gusto din sa'yo si Ate Love. Ba't hindi mo paligawan? Boto ako sa kanya. Oo nga, boss. Ang totoo niyan, hindi ako kasama sa pag-uwi ng Maynila. Ano? Iniiwan ko na ang mga gamit ko doon. Bakit naman, sir? Ang akala ko ba kailangan na tayo ni Chief sa Maynila? Nag-usap na kami. Huwag kang mag-alala. May 1 linggo tayong bakasyon. Talaga, sir? Kaya ikaw nang bahalang magatid kay Dana sa bahay ni Tita, ha? May babalikan lang ako. Sino kuya? Yung magiging hipag mo. Yan ang bossing ko! Kaya idol kita eh! Nang maihatid ko si George at Dana sa airport ay nagmamadali akong bumalik sa bahay ni Love. Napangiti ako dahil nasa labas pa lang ay naririnig ko na ang iyak nito. Kaya naman nang pumasok ako ay ganun na lang ang gulat niya. Daniel? Anong ginagawa mo dito? Di ba ngayon ang alis mo? Umalis naman ako. Inatid ko si George at Dana sa airport. Ang akala ko, babalik ka na rin ng Manila ngayon. Nagpaiwan ako. Hindi ka ba sumilip sa kwarto ko? Naandun pa ang gamit ko. Ah? Bakit? Sabi ko sa iyo noong gabi, bago kami pumunta sa gubat, na babalik ako. Mag-uusap tayo. Kaya lang maraming nangyari. Kailangan ko rin asikasuhin ang kapatid ko. At yung kaso tapos, nasugatan pa ako kaya hindi na tayo nakapag-usap. Ano ba kasing pag-uusapan natin? Kung okay lang ba sa'yo, naligawan kita. Ayoko. Ayaw mo? Ayaw mong manligaw ako? Bakit? Akala ko ba gusto mo rin ako? Ayokong maligaw ka. Dahil sinasagot na kita. Talaga?
Dahil sa kasong iyon ay mas tumibay ang pananampalataya ko sa Diyos. Doon ko rin napatunayan kung gaano kalawak ang saklaw ng responsibilidad ng gaya ko na isang alagad ng batas para lang matupad ang aming tungkulin. Tinuro din sa akin ang pangyayaring yon na hindi tayo kailangang magpadala sa takot. Dahil ang takot ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa mga kampo ng kadiliman para maghari sa mundo. Dahil sa masela ng kaso na yon ay nagpatupad ng media blackout kaya hindi yun nakarating sa publiko at para hindi rin maapektuhan ang turismo ng lugar. Mula noon ang balita ko ay tuluyan ng natahimik ang baryo Pulang Bato at naging malaya na sa takot ang mga residente doon. Samantala hindi ko na rin pinakawalan sila. Sinama ko sa Maynila at dito na kami nagpakasal at bumuo ng pamilya. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga napagdaanan ko. Kaming mag-asawa, kasama na si George at maging ang kapatid kong si Dana. Wala kaming sinabihan o pinagkwentuhan ito sa kahit kanino. Hanggang sa mga sandaling ito ay nananatiling lihim ang nangyari sa baryo Pulang Bato. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento at kahit paano may napulot kayong aral. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Kailangan kong gawin to. Kailangan ko nang mahanap ang kapatid ko.